po sa panibagong episode ng ating channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para po sa vlog natin for today, ito po yung mga nakita natin sa internet. I-share ko sa inyo yung mga crazy bathroom ideas na tsak na makakapagpaganda ng inyong mga bathroom. Bago tayo pumunta sa ating topic, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Sir John Rees Auditor Saga at kay Miss Sel Abdullah ng Taguig City. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. And shoutout din po kay Ma'am Vina Simeon. Maraming salamat po sa walang sawa na pagsuporta. Si Ma'am Vina Simeon, ever since na nakita niya or tumutok siya sa Greenyard, kaya maraming salamat sa palaging pagsuporta. Sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga yung mga listahan ng sabihin natin mga panibagong bathroom ideas na pwedeng gawin sa mga bathroom natin. Siyempre, itong mga sasabihin natin mga ideas na to ay didepende pa rin sa kung gaano kalaki yung space na meron kayo dun sa bathroom niyo. Unahin na natin sa ating listahan ay yung paglalagay ng mga matataas na halaman. Anong ibig kong sabihin dito? Ang isang pinakamagandang example na nakikita natin at pwede natin gawin at ilagay. Ito, actually, meron tayo dito sa garden and yung available natin, naglalaro sa merong mga 6 feet, 5 feet, hanggang 10 feet. Ito yung tinatawag natin na Sepirichi. Kung halimbawa, medyo mataas din naman yung ceiling ng inyong mga bathroom, napakaganda nito. Yung sinasabi nating mga tall plants, ito yon. Ito ay isang kind ng palm actually and pwede siya sa indoor, malapit sa bintana, napakaganda nitong ilagay. Lalo na kung sa ano lang naman siya, sa corner lang naman siya ng CR ninyo. Kasi hindi naman siya kakain talaga ng malaking space dahil upright lang yung position. Ito yung isa sa pinakamaganda nating ilagay dito. Ilagay mo lamang siya sa isang puting paso. Napakaganda nito. Kasi sa ang Sepirichi, doon na rin sa ano natin, sa picture natin or doon sa meron tayo sa available natin dito sa garden, hindi lamang kasi yan isa, dalawa o tatlong puno. Around 7 to 10 or 5 to 10 yung ano niyan, naglalaro yung puno niyan. Kaya kapag inilagay mo siya sa isang pot, kung nagkukumpul-kumpul siya, para siyang bamboo, yung mga pole bamboo or Thai bamboo na maliliit. Ang isang advantage or ang malaking pagkakaiba kasi nito, ay masasabi natin, ang mga bamboo kasi, mga Thai bamboo, unang-una sa lahat, syempre, messy yan eh. Dahil every time or almost every day, nanlalaglag yung dahon yan. Unlike kung halimbawa, itong Sepirichi yung ilalagay natin. Naku, masasabi ko sa inyo, napakalaki kagad ng ipagbabago ng inyong bathroom dahil lamang dun sa isang tall plant na inilagay mo sa corner ng CR mo. Susunod sa ating list ay yung paglalagay ng hanging brass planter. So, ito kasi, kung halimbawa, medyo mataas din naman yung ceiling mo, tama ito para lagyan ng hanging plants. So, ito naman, ginagawa na rin talaga natin. Pero nung nakita ko yung picture nito, tapos nakita natin na nakalagay siya doon sa mismong hanging brass planter. Iba yung dating, mas ano siya, parang mas minimalist, lalo na kung mapapansin nyo, o lalo na kung halimbawa yung bathroom nyo ay kulay white. Tatlong nakalagay na ganito, tapos may hanging plants. Magpapaganda na yung mga halaman, lalo na kapag healthy siya, tama mo pa yung brass planter na paglalagyan mo sa kanya. Mga brass planter na to, makikita nyo naman siya sa mga online. Meron din namang medyo may kamahalan. Pero yun, kung may budget kayo, tapos lalagyan nyo, iba yung dating. And ito, katulad ng ganito yung mangyayari. O ang ilalagay mo lang din siya sa corner. Halimbawa, wala tayong space doon sa corner na yan, at least doon sa taas makakapaglagay tayo. Susunod sa ating listahan, yung may mga big foliage ng mga halaman. So dito, hindi naman natin sasabihin nakakain siya ng space. Kasi katulad nitong fiddle leaf, ang isa sa pinakamaganda na ilagay natin yan na example ng may big foliage. Kasi ito naman, sabihin na natin na malalaki yung dahon niya, pero kung single branch lang naman, tamang-tama lang din siyang panglagay sa corner natin. Wala siyang pinagkaiba doon sa mga sa nauna natin, like yung mga tall na mga halaman. Ang difference niya lang, ito, mataas na halaman na sabihin na natin parang kawayan yung dating, or yung may bamboo type. Etong isa, ang magdadala kasi dito ay yung kanyang mga big foliage, yung mga malalaki niyang dahon. And yung rubber plant,
isa rin yan sa pwede nating ilagay o gawing alternative. So, depende kung papaano natin paglalaruan yung bathroom natin, kung ano yung pwede nating isalpak. At saka ito, kung halimbawa, pwede siyang alternative kasi dun sa mga tall plants kung halimbawa hindi masyadong mataas yung inyong ceiling ng inyong bathroom. So, doon na lang tayo sa big foliage. Bibili naman kayo ng mga 3 o kaya 2 feet na mga fiddle-leaf ngayon. So, madaling maghanap yan. Actually, dito sa amin, marami ngayon kayong makikita ng mga fiddle-leaf na ganun yung size o ganun yung height. At saka ang isa pa kasi, mura na yung presyo ng mga halaman na ito ngayon. So, unlike before, umaabot ng thousands of pesos yung presyo ng mga to, tapos maaari pang mas tumaas, depende kung gaano kalaki yung inyong mabibili. Since siguro, lahat nagkaroon na ng ng halaman na to, pagkatapos yung supply, ang dami-dami pa din, syempre, bababa na yung presyo, di ba? Isa pa natin pwedeng gawing alternative dito ay yung katulad nitong ating mga Monstera Peru. Kita nyo, trailing siya, upright yung position, pwede natin siyang alternative dun sa mga tall na mga halaman. And yung ganitong klase ng halaman, syempre, yan, katulad nitong amin, nasa around 4.5 feet or mag 5 feet na to, depende ang itataas nito doon sa pole na ilalagay mo. So, hindi ka na magwo-worry na papaano pagka halimbawa tumaas yung palm mo o yung sipirichi mo and abot na siya sa wall. So, wala kang option kung hindi ilabas na siya, palitan siya ng panibago or kaya naman ikat. Syempre, pag ikinat mo naman yung mga sipirichi, since siya ay ang dahon niya kasi ay nasa pinakaibabaw, parang makakalbo naman, di ba? Kapag katulad nito na trailing plant na meron siyang moss pole na pinaggagapangan, so depende na lang sa kung gaano kataas o kung hanggang saan mo i-extend yung pole, ganun lang yung height na maa-achieve ng inyong mga trailing plants. Huwag nyo lamang siyang ikakadikit sa pinaka-wall kasi maaaring maabot siya ng mga aerial roots ng inyong mga trailing plants. And, ayun na, doon na siya maaaring mag-wild. So, kapag ganito, pagka humahaba na siya, lumalampas na siya doon sa ibabaw ng pole, gagapang lang ulit siya pababa, papunta doon sa pinaka-soil niya. Itatanim nyo lang or tatabunan nyo lamang kapag na-reach niya na yung soil ng pinagtataniman niya, is tabunan nyo lang ng soil yung aerial root niya at magsaserve yan as root na ulit, panibagong root na ulit yan hanggang sa sumibol na ulit siya pataas. Magpapadagdag kapal lang ito doon sa inyong trailing plants. Susunod sa ating listahan, meron na tayong big foliage, meron na tayong tall plants, meron na tayong mga yung nakabras na hanging plants. Ang isa pa dyan, yung may colorful na foliage. So dito marami tayong options. Unahin na natin dyan yung mga bromeliads. Kung halimbawa, meron kayong isang sabihin na nating hilera ng rack na pwede nating paglagyan. Tapos lalagyan mo siya ng maliliit na bromeliads or ng mga maliliit na mga nerve plant. Ibigay naman niya ng colorful accent tsaka mas buhay na accent doon sa inyong bathroom. Mas lalo na kapag white yung wall ninyo, syempre mas lulutang lalo yung kulay o yung iba't ibang kulay ng paglalagyan. Ito, sinasabi natin na pwede niyong paglaruan yung kulay. Pag sinabi natin colorful foliage, katulad ng bromeliads, ilan ba ang kulay ng bromeliads na pwede tayong magkaroon? Meron niyang pula, merong orange, may dilaw, may purple, merong yung color green lamang. So, kung kahit pa yan ay ilagay mo lahat doon, di ba? Isa pa, pagdating dito sa mga ganitong klase ng halaman, itong mga bromeliads, matitibay siya. Ito ay sabihin mong madilim doon sa loob ng CR mo, hindi masyadong pasok ang liwanag. Wala kang po problemahin dito sa mga bromeliads kasi, yun nga, para din siyang mga katulad ng mga ibang halaman like yung ZZ plant, yung mga snake plants, isa din to sa pinakamatibay. And itong mga to, drought tolerant din itong mga to. And kung halimbawa, nababasa din siya every once in a while dun sa area or spot na pinaglalagyan niya, hindi naman to basta-basta sasabihin natin na magsasuffer sa root rot. Bukod dyan, napakarami pang ibang klase ng mga halaman na makukulay yung kanilang mga foliage. Susunod sa ating listahan, another option ng mga halaman na pwede nating ilagay or pang display para maging maganda. Or halimbawa, naghahanap kayo ng mga jungle vibe na mga tema, natin pwedeng ilagay dyan like yung mga fern pa lamang ilang varieties na yung meron. Pwede rin nating samahan ng mga air plants. Itong mga air plants, inilalagay pa natin siya sa mga vase or mga terrarium, di ba? Para mas maging takaw pansin kapag i-display natin. And napakarami ding air plants yung pwede nating
pagpilian. Lalo na yung buhok ni Esther, kung nakikita niyo yun dati, noong uso pa yung mga halaman, lumabas din to. And kapag kaya na inilagay mo or sinabit, ang maganda mo sa mga air plants, yun nga kapag kaya inilagay mo lang siya or sinabit mo, nakalagay siya sa terrarium, wala na halos ikaw gagawin pang mga maintenance dito sa mga halaman na to. Ang susunod sa ating listahan ay itong team na tropical plants bathroom. So pagka sinabi natin mga tropical plants, ito yung kadalasan na makikita natin sa tropic country, katulad ng mga monstera, ng mga philodendrons. I-display mo yan sa CR mo. Halimbawa, meron kang isang rack dyan na, kasi minsan may mga CR tayo kung halimbawa medyo malaki nga yung CR natin, pwede nating lagyan niya ng isang maliit na plant rack na pwede nating paglagyan ng mga monstera. Itong mga Adansonii, yung mga Peru, even yung mga Borsigiana natin. Marami pang iba. Nandyan pa yung mga iba't ibang klase rin ng mga philodendrons. Meron tayong napakarami nating rare ng mga philodendrons. Ito naman sa sa tingin ko sa idea na to, since yung mga tropical plants, lalo na itong mga monstera, medyo medyo takaw space yan. Halimbawa, mas maganda ko i-display natin dito sa mga ganitong area or spot. Since kung halimbawa, medyo kakain siya ng malaking space, yung mga juvenile pa lamang. So, yung mga maliliit pa lamang. At least yung space na makukonsume nitong mga halaman na to ay hindi ganun kalalaki. Itong mga to kasi, even itong mga itong mga monstera na to, madadali siyang alagaan Low maintenance din naman to, especially yung mga delisyosa. Hindi yan maselan. Yan yung isa sa pinakamagandang monstera na pwede tayong magkaroon. Dati, sobrang uso niyan Kaya lang, ngayon kasi, ang mas naging popular or mas naghanap pa ng mas rare or mas kakaiba yung mga tao. Kaya naglabasan yung iba't ibang klase ng mga variegated na mga monstera. Kaya natabunan siya. Pero dati, imagine niyo ang monstera deliciosa, napakamahal na niyan. Nasa around, naglalaro yan, 5,000, 6,000 pesos. Pero ngayon, baka may 500 pesos, makakabili na kayo, malaki na yun. Susunod sa ating listahan, ito talagang medyo crazy to, tsaka medyo matrabaho. Pero talaga namang napakaganda at kakaiba talaga yung bathroom mo kapag ganito ang nakalagay. Kung gagawa ka ng isang moss wall sa loob ng bathroom mo. Alam naman natin na yung mga moss ay humidity loving yan and mas gumaganda yan kapag mataas ang humidity. And yun nga yung nakita natin sa internet, gumawa siya ng moss wall katabi ng bathtub niya mismo. And iba yung pagka nandun ka or kapag nagbabathtub ka, mas nakaka-relax, mas feel mo kasi 'di ba kapag tumingin ka sa sa isang bagay, lalo na halimbawa yung leaf o yung mag-green, nare-relax ka, nawawala yung stress mo. Kasabay pa nun kung halimbawa nagbabathtub ka or nakababad ka sa bathtub. Kaya yun, medyo matrabaho nga lang kasi syempre ito medyo paglalaanan talaga natin ng ng oras sa paggagawa. Pangalawa, syempre kailangan medyo may budget tayo pagdating dito. Kapag talagang ito ay nagawa mo, ay grabe, napakaganda ng inyong magiging bathroom kapag ganito. Unlike nga ng ibang halaman, actually, bumili lang, paltan mo lang ng pot, ilagay mo doon, ipatong mo doon sa area na yan o sa corner na yan. O kaya pagka hanging basket, isasabit mo lamang siya. Pero to, it will take time para magawa. And siguro, kung hindi natin kaya, pwede natin ipagawa sa iba. Pero siguradong magiging napakaganda. At saka ito, hindi siya magiging takaw space. Isa pa nating nakita na pwede natin gawin is yung pag-a-add. Kunyari, may halaman na tayo dyan sa corner ng ating CR, may mga combination na tayo ng iba't ibang klase ng halaman, is yung pagdagdag ng mga scented candles. Yun, doon ko lang din nakakita kasi mas nagiging luxurious tingnan yung inyong bathroom kapag may mga scented candles na pagkatapos meron pang mga houseplants. So, napakagandang combination pala nitong dalawang ito. Ang susunod natin, kung halimbawa meron kayong parang yung cascading ladder or maglalagay kayo ng cascading plants. Kung halimbawa meron kayong shower shelf sa inyong CR, yung parang cascading nga siya pababa, lalagyan nyo lamang siya ng halaman. Since yun naman ay part na, kung halimbawa meron na kayo sa loob ng CR nyo na gano'n, tapos kunyari may mga spot or space dun sa ladder na yon na wala namang use or wala namang nakapatong, pwede nating lagyan ng alternative o pwede nating lagyan ng mga halaman na gagawin nating cascading. Kalaki kagad yung changes na maibibigay nito sa ating mga bathroom. Imagine niyo, kunyari, konti lang yung halaman natin sa loob ng bahay. Sabihin natin pang-display lamang siya sa mga corner, sa mga tables natin. Pero pasok mo para kang pumasok sa isang tropical forest dahil sa dami ng green na nakikita mo, na greenery na nakikita mo
doon sa loob ng bathroom mo. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenYardPH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.